at agad rin siyang umatake upang tuluyang patayin si Zhou Fan. Itinaas ni Zhou Fan ang kanyang kamay at kasabay nito ay naghanda rin ang mga dragon sa kanyang array. Ang mga ito ay sabay-sabay na umatake at tumama ang mga ito sa katawan ng Elder. Isang malaking pagsabog rin ang naging resulta nito na siyang nagpatalsik sa Elder papalayo. Dahil sa lakas ng pinsala ay lumabas rin ang mga dugo sa kanyang bibig. Ininis naman ni Zhou Fan ang Elder at kanyang tinanong kung paano ito naging Elder sa kanilang sect kung ganito lang kabasura ang kakayahan niya. Tinanong rin niya kung paano naging parte ng 7 families ang kanilang Yuming Valley kung ganito kaina ang mga Elder nila. Mas lalong nagalit naman ang Elder nang marinig ang mga insulto sa kanya ng ating bida. Desidido rin siya na patayin si Zhou Fan kahit na humingi pa ito ng patawad sa kanya. Isang malaking sandata rin na kulay lila ang lumabas sa kamay ng Elder na siyang ikinagulat ni Zhou Fan. Agad naman na inihanda ni Elder yon ang kanyang atake gamit ang napakagandang sandata na ito. Nang makita ito ay lumiwanag naman ang mukha ni Zhou Fan dahil ang sandata na ito ay isang magic treasure. Ngunit upang maiwasan niya na gamitin ito ng Elder ay kanyang sinabi na nakakahiya ito dahil kailangan niya pa itong gamitin upang talunin lang ang batang katulad niya. Ngunit hindi naman dito nadala ang Elder at kanyang sinabi na walang makakaalam nito kung patay na si Zhou Fan. Nainis naman si Zhou Fan nang marinig ito dahil alam niyang baliw na ang Elder na ito. Ang malala pa ay hindi siya mananalo rito dahil sa magic treasure nitong hawak. Kaya alam niyang kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan upang matalo ang kumag na ito. Agad naman na umatake si Elder yon gamit ang kanyang sandata ngunit sinalubong naman ito ng mga dragon ni Zhou Fan mula sa kanyang array. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay mabilis lamang na natalo ng sandata ang kanyang mga dragon na parang mga papel lang ito. Tumawa si Elder yon nang makita ang pangamba sa mukha ng ating bida at kanyang sinabi na wala nang kawala pa si Zhou Fan sa kanya. Lumabas ang pawis sa mukha ni Zhou Fan dahil isang 3rd level magic treasure ang sandata ng matanda. Pinuri naman ng Elder si Zhou Fan dahil tama ang kanyang hula, dagdag pa niya na siya ang unang mahinang tao na mamamatay gamit ang kanyang sandata. Agad naman na nagbiro si Zhou Fan kung maaari pa rin ba siyang sumali sa kanilang clan para lang maiwasan niya ito. Ngunit parang baliw naman na umatake si Elder yon at kanyang sinabi na huli na ang lahat dahil oras na niyang mamatay kahit isa pa siyang talentadong array master. Isang malakas na pagsabog rin ang nangyari nang tumama ang atake ng Elder na ito. Ngunit hindi naman nasaktan dito si Zhou Fan dahil nailigtas siya ni Yun Tian bago pa man siya tamaan ng sandata. Nagtaka naman si Elder yun kung sino ang matanda kaya tinanong niya kung sino ito. Agad naman na nagpakilala sila Yun Tian bilang leader ng Black Wind Mountain at dahil kinalaban niya ang Lu family ay kalaban niya rin ito. Tinanong ni Zhou Fan ang matanda kung bumalik na ba ang kanyang lakas. Nagpasalamat ang matanda dahil sa ibinigay nitong gamot kaya naibalik ang kanyang lakas. Ang maganda pa ay umunlad rin ang kanyang cultivation sa Yuan stage. Nang marinig ito ay bumalik naman ang kumpiyansa ni Zhou Fan at hiniling niya sa matanda na tulungan siya nito na patayin ang mayabang na Elder na ito. Hindi naman natakot si Elder yun kahit na may kasama ng nasa Yuan stage si Zhou Fan. Dahil alam niyang nasa early stage pa lang ang matanda at ang array naman ni Zhou Fan ay nasira na niya. Kaya silang dalawa ay wala nang pupuntahan pa. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Zhou Fan sa halip ay agad niyang ginamit muli ang array. Lumabas ulit ang mga dragon mula dito at sinabihan rin niya ang matanda na maghanda na ito sa pag-atake. Agad naman na ginamit ng matanda ang kanilang kidlat at sinimulan niya ang pag-atake sa Elder na ito. Kasabay nito ay isang dragon rin ang nagpakita sa likuran ng Elder na siyang ikinagulat niya. Nasabi rin niya na nakakainis ang array ng batang ito kaya nagdesisyon siyang patayin muna si Zhou Fan bago ang matandang kasamahan niya. Napansin rin niya na mahina na ang dragon na atake ni Zhou Fan kaya oras na para atakihin niya ito. Kaya agad siyang sumugod pababa sa kanya, ngunit ginamit naman ito na pagkakataon ni Yun Tian na atakihin ang Elder ng kanyang kidlat upang mawala ang atensyon nito kay Zhou Fan. Pagkatapos ay nilapitan niya rin ito upang atakihin muli ng harapan. Nagalit naman si Elder yun sa ginawa ni Yun Tian kaya agad niyang iniba ang direksyon ng atake ng kanyang sandata papunta sa matanda. Nang makita na wala na ang atake ng Elder sa direksyon niya, agad naman na ginamit ni Zhou Fan ang lahat ng kanyang lakas upang gamitin ng todo ang kanyang level 5 array. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa bilog ng array at isang napakalaking dragon ang lumabas dito na siyang nagtataglay ng pambihirang enerhiya. Agad din ito na umatake sa Elder na siyang abala pa rin sa pag-atake kay Yun Tian. Nang mapansin niya ang atake ni Zhou Fan ay huli na ang lahat upang umiwas dahil nakalapit na ang dragon na ito sa kanya.
Natunaw rin ang kanyang katawan dahil sa atake at hindi niya matanggap na natalo lamang siya ng isang bata dahil dito. Isang napakalakas rin na pagsabog ang bumalat sa buong lungsod dahil sa atake na ito. Na kahit ang tatlong elder na naghahabol pa rin sa mga kalaban ay napatigil dahil dito. Kahit na si Elder Sun ay napatanong kung sino ang high-level martial artist ang nandoon sa lungsod dahil hindi normal ang lakas nito. Kaya agad silang nagdesisyon na bumalik na lang upang malaman kung sino ito. Ang dalawang bantay naman ni Elder Jane ay nagtaka kung bakit tumigil sa paghabol ang tatlo kaya napatanong na lang ang isa sa kanila kung ano na ang gagawin nila. Agad naman na iminungkahi ng kasamahan niya na tumakas muna sila dahil alam niyang hindi nila matatalo ang malakas na martial artist na ito. Dagdag pa niya na dapat nila ito agad iulat sa kanilang sect. Samantala, wala namang natira sa katawan ni Elder Yun matapos ang atake ni Joe Fan. Kahit na ang matanda ay hindi makapaniwala sa ipinakita na lakas ni Joe Fan. Hindi niya inaasahan na kayang patayin ni Joe Fan ang Elder na nasa Yuan stage gamit lamang ang isang atake na ito. Kaya sa tingin niya ay mapanganib para sa kanila ang kalabanin ng demonyong butler na ito. Inutusan rin siya ni Joe Fan na bantayan muna ang buong lugar dahil pupuntahan niya ang kanyang anak upang ibalik ito dito. Agad naman na sinabi ng matanda na gagawin niya ito. Pagkatapos nito ay naglakad na paalis si Joe Fan papunta sa gubat kung saan nagpunta si MS, Lai. Naisip rin niya na kapag nandito ang matandang ito dito ay walang mangyayaring masama sa Luklan kung wala siya. Ngunit bago umalis ay naisipan muna ni Joe Fan na kunin ang kanyang gantimpala mula sa namatay na elder. Naisip rin niya na malaking bagay ang level 3 Spirit Treasure Moon Wheel na ito. Sa kabilang banda, inabutan na ng umaga si Yang Ming habang patakas ito sa gubat, bigla naman siyang napatigil nang marinig niya ang boses ni MS, Lai sa kanyang likuran. Agad naman na sinuri ni Yang Ming ang paligid kung kasama ba ng babae ang demonyong si Joe Fan. Kaya nang mapagtanto niyang wala itong kasama ay napatawa na lang siya dahil nais siyang patayin ng babae na ito ng mag-isa. Sinabi naman ni MS, Lai na ngayon siya ang papatay sa kanya dahil isa siyang taksil. Tumawa naman ng malakas si Yang Ming at kanyang sinabi na hindi siya taksil dahil sa simula pa lang ay hindi siya parte ng kanilang clan. Dagdag pa niya na wala ring lakas ang babae na ito upang patayin siya. Ngunit desidido naman si MS, Lai na patayin siya, tinanong rin niya ito kung minahal nga ba siya talaga nito. Parang baliw na sinabi naman ni Yang Ming na siya ay isang henyo na disciple ng Yuming Valley kaya kahit kailanman ay hindi siya naging interesado sa kanya. Naiyak naman si MS, Lai nang marinig ang mga salita na ito. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang kidlat upang patayin si Yang Ming. Mabilis naman na naiwasan ni Yang Ming ang kanyang atake at kasabay nito ay binalak niya ring atakihin si MS. Lai, ngunit agad naman na lumabas ang demonic baby ni Joe Fan at inatake nito si Yang Ming. Kaya siya ay napabangga sa malaking puno habang nagsusuka ito ng dugo. Nagulat naman dito si MS, Lai dahil mukhang ang demonic baby lang ni Joe Fan ang nandito. Kaya sa ngayon ay oras na upang patayin ang lalaki na ito. Nagmakaawa naman si Yang Ming na huwag siyang patayin ito ngunit nagpatuloy lamang sa paglalakad si MS, Lai papunta sa kanya. Itinaas ni MS, Lai ang kanyang kamay na may kidlat at kanyang sinabi na oras na niyang mamatay. Isang malakas na atake naman ang biglang tumama sa harapan ni MS, Lai kaya hindi niya na ituloy ang pag-atake kay Yang Ming. Pagkatapos nito ay lumabas si Elder Jane at kanyang tinanong kung kamusta na ang kanyang misyon. Ngunit parang naging takot na bata naman si Yang Ming at hindi ito nakasagot. Kaya inutusan na lang siya ni Elder Jane na umalis na. Bago umalis ay naisipan muna ni Elder Jane na patayin ang babae na ito upang walang ebidensya silang maiwan. Ngunit bago pa tumama ang kanyang atake ay isang malakas na atake naman ang nagpa-atras sa kanya papalayo sa babae. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang tinanong si Elder Jane kung hanggang bata lang ba ang kanyang kayang labanan. Nagulat naman si Elder Jane nang mapagtanto niya na ang lalaki palang ito ay si Joe Fan. Tinanong rin niya ito kung bakit hawak niya ang moonwheel ni Elder yon. Ngunit hindi naman ito sinagot ng diretsyo ni Joe Fan at kanyang sinabi na ano sa tingin niya. Hindi naman makapaniwala si Elder Jane dahil mukhang natalo ng batang ito si Elder Yun. Kaya naisip niya na kahit anong mangyari ay kailangan niyang mabawi ang moonwheel nitong sandata dahil hindi ito maaaring mapasa kamay ng mga outsider. Gamit ang telepathy ay inutusan naman ni Joe Fan si MS, Lai na atakihin niya mamaya sa puso ang Elder gamit ang kanyang thunderclap. Naisip naman ni MS, Lai na nais iyang gawing sakripisyo ni Joe Fan upang mapatay ang Elder na ito.
Ngunit dahil ito ang nagligtas sa kanya at sa kanyang ama ay wala na siyang magagawa kung hindi sundin ito. Pagkatapos nito ay nagbigay naman ng hudyat si Joe Fan upang umatake na silang dalawa. Nagulat naman si Elder Jane dito dahil hindi niya inakala na unang aatake ang dalawa na ito. Ngunit ngayon ay hindi niya kailangang alahanan ng babae dahil ang Moonwheel lamang ang may kayang sugatan siya. Kaya hindi man siya gumalaw nang makalapit na ang babae sa kanya. Nang makalapit si Joe Fan sa harapan niya ay agad niyang hinawakan ang kamay nito. Sinabi rin niya na ang mga plano nito ay hindi uobra sa kanya dahil hindi siya tanga. Ngunit nakangiting sinabi naman ni Joe Fan na nauto niya pa rin siya. Agad niya rin na ginamit ang kanyang demonic baby upang hindi makagalaw ang elder at mapahina nito ang kanyang katawan. Dahil dito napasigaw na lang sa takot ang elder, napagtanto rin niya na si Joe Fan rin pala ang umatake sa kanya kanina kaya hindi siya nakagalaw nang atakihin siya ni Elder San. Muli namang sinabi ni Joe Fan na nauto na naman niya muli si Elder Jane. Agad na umiwas si Joe Fan at sa likuran niya ay ang kamay ni MS, Lai na pinalibutan ng kidlat. Matagumpay rin itong tumama sa puso ng matanda nang walang kahirap-hirap. Nagpahayag si Joe Fan na ito ang napapala niya dahil sa pagiging mayabang. Dagdag pa niya na dahil sa sugat niya kanina pa ay hamina na ang kanyang katawan kaya madali lamang siyang nasugatan ni MS, Lai. Nang marinig ito ay napuno ng pagkainis si Elder Jane dahil talagang demonyo ang batang ito. Bumagsak rin ang kanyang katawan at tuluyan na siyang nawala ng buhay. Napasandal naman si Joe Fan sa puno dahil sa pagod at naisip rin niya na mukhang maraming gantimpala ang kanyang makukuha sa matandang ito. Kaya agad niyang tinawag si MS, Lai at inutusan niya ito na kunin ang lahat ng pagmamayari ni Elder Jane. Matapos ang ilang sandali ay mabilis lang na nagawa ito ni MS, Lai kaya kahit na si Joe Fan ay namangha dito. Ngunit napansin niya na parang kakaiba na ang kilos ng babaeng ito. Ngunit sa ngayon ay wala siyang oras upang isipin ito kaya agad niya rin na inilabas ang singsing ni Elder Jane. Nakita niya rin ang dalawang low-level martial arts na pagmamayari ng Sun Family at ng Blackwind Mountain. Sa ngayon ay hindi niya pa alam kung bakit nais makuha ng Yuming Valley ang mga ito kaya itatago niya muna ito. Ibinigay niya rin ang natitirang mga kayamanan kay MS, Lai bilang kabayaran sa tulong niya. Dagdag pa niya na siya ang dahilan kung bakit nila natalo ang Elder kaya dapat ay makinabang rin siya sa mga pagmamayari nito. Ang sunod naman na tiningnan ni Joe Fan ay ang isang maliit na bag kung saan nakalagay ang Demon Crow ni Elder Jane. Kaya kung magagamit niya ang bagay na ito ay makakatulong ito sa kanya at kasabay nito ay maaari niya ring makuha ang purple eye nito. Ngunit bigla namang napigil si Joe Fan dahil gustong ibalik ni MS, Lai ang binigay niyang kayamanan. Ngunit sinabi niya muli na basura lamang ito para sa kanya, kaya kung hindi niya ito tatanggapin ay itatapon niya na lang ito. Agad naman na kinuha ulit ni MS, Lai ang singsing at sinabi niyang hindi bagay maging butler si Joe Fan ng kanilang clan dahil dito. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan sa halip ay ipinasok na niya ang lahat ng mga kayamanan na nakuha niya dahil babalik na sila sa Chenlong Pavilion. Naisip rin niya na matapos ang matinding laban kagabi ay tiyak na maraming magiging tanong sa kanya ang tatlong elder na ito na maaari niyang magamit. Ngunit napansin rin niya na nakatakas si Yang Ming kaya seryoso niyang sinabi na sa susunod nilang pagkikita ay papatayin niya na ito. Kaya nang dumating ang kanilang mga tauhan, agad na tinanong ni Elder San kung sino ang martial artist na nandito kagabi. Ibinalita naman ni Long Nui na tama ang hinala ng Elder dahil nang hinabol nila ang tatlong Elder ng Yuming Valley, agad na umatake ang mga assassin sa kanilang lugar. Masayang ibinalita niya na napatay nila ang mga ito at walang nakaligtas na kalaban. Natuwa naman si Elder Jiu dahil ang kanyang mga pamangkin ay talagang umunlad sa mga labanan. Sinabi rin ni Elder Wu na kung babalik man si Elder San sa kanilang main house, dapat niyang ipaalam sa kanilang patriarch ang magandang ipinakita ng dalawa. Pinuri naman ni Elder San ang magkapatid dahil sa kanilang ginawa ngunit muli siyang nagtanong kung alam ba ng dalawa ang dahilan ng malaking pagsabog kagabi sa kanilang lugar. Ngunit sinabi naman ni Long Nui na nagulat din sila dito at akala nila ay galing ito sa kanilang mga elder. Lalo namang napaisip ang tatlong elder nang marinig ito. Nagsabi naman si Elder Jiu na maaari nilang tanungin mamaya ang Lu Clan kung may nakita ba sila kagabi kaya dapat huwag nilang masyadong isipin ito. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Elder San na pumunta na sila doon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin ang tatlong elder sa lugar ng Lu Clan. Ngunit nagulat sila nang makita nila ang isang matanda na nasa antas ng Yuan stage. Kaya sa hinala ni Elder Jiu, ito ang martial artist na gumawa ng atake kagabi.
Agad niyang tinanong ang matanda kung ano ang pagkakilanlan nito. Nagbigay galang naman ang matanda at nagpakilala ito bilang master ng Blackwind Mountain. Nang marinig ito, hindi na nagmadali si Elder Gio at tinanong ang matanda kung siya ba ang gumawa ng malakas na atake kagabi. Ngunit hindi ito sinagot ng matanda at sa halip ay sinabi niya na nagpapagaling pa ang kanilang butler na si Joe Fan kaya maaari siya na lang ang kausapin nila. Nagtaka naman si Elderson nang marinig na may umatake sa kanila. Nang marinig ang nangyari sa mayabang na Joe Fan, ginamit naman ito ni Long Nui bilang pagkakataon upang maliitin siya lalo na't nais niyang talunin ang 7 families ngunit napinsala lamang siya ng mga mahihinang asasin. Nagalit naman ang Lu Clan nang marinig ang sinabi ng dalaga. Kaya nang mapansin ito, agad siyang pinatigil ni Elder Gio at humingi ng paumanhin sa matanda dahil sa sinabi ng kanyang pamangkin. Pinasalamatan niya rin ito dahil sa kanyang pagligtas sa Lu Clan habang wala sila doon. Ngunit agad na sinabi ng matanda na hindi siya ang nagligtas sa kanila, dahil bago pa lang niya narating ang Yuan stage at ang umatake sa kanila ay isang malakas na master na nasa peak ng Yuan stage. Dagdag pa niya na ang pangalan ng master na ito ay si Elder Yon. Sobrang nagulat naman si Elder Gio nang marinig ito dahil ang elder na ito ay isa sa pinakamalakas sa Yuming Valley. Kaya muli niyang pinuri ang matanda dahil akala niya ito ang tumalo kay Elder Yon. Sinabi naman ng matanda na mali ang kanilang pagkakaintindi dahil hindi siya ang tumalo kay Elder Yon. Nang marinig ito, lumabas naman ang pawis sa mukha ni Elder Gio kaya napatanong na lang kung sino ang gumawa nito. Agad na sinabi ng matanda na ang kanilang butler Joe ang pumatay kay Elder Yon. At kung hindi dahil sa ginawa niya, tiyak na mapapahamak silang lahat sa lugar na ito. Hindi makapaniwala ang mga elder nang marinig ito. Pati na rin ang dalawang magkapatid na ganoon din ang naging reaksyon nila. Kahit na si Elder Gio ay muling nagtanong kung tama ba ang kanyang narinig dahil ang agwat ng kanilang lakas ay napakalaki kaya mahirap itong paniwalaan.